Good morning sa ating lahat. So welcome po sa ating daily Good Vibes channel. At channel na walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesukristo. Only Jesus. Yes, si Jesus lang ang bida sa channel na ito. Not me. Hindi ang mga bagay na pwede nating gawin, no? But yung ginawa na ni Jesus sa cross 2,000 years ago. Yun ang ating iminamagnify at dine ay itinataas. Okay? So I hope ito pong kaisipan na ito ay patuloy po nating maisabuhay, maisa puso, maisa isip, no? Panginoong Jesus, siya lamang po talaga ang sa atin ay tapat at totoo. Pangalan po yung nakasulat sa kanyang hita. Tanda po ninyo, while he rode the horse, no? And it was being mentioned in the book of Revelation, the one who rides on the horse, okay? Ang name niya, Faithful and True. That's our Jesus. That's our sweet Jesus. Good morning po. At ngayon po pag-usapan natin yung, did you ever wonder kung bakit biglang nagbago yung isipan ng senturyon? Okay, you know what? When we read the scriptures, marami tayong nakikita, uy, nabasa ko na ito, uy, nabasa ko na ito dati. But merong mga pagkakataon like me, may mga times na when you open the Bible, the word of Jesus, of course, merong magi-strike sa'yo na, hindi ko nakita dati yan. Because maybe, familiarity, matagal na po tayong Kristiyano, hindi naman po sa, lagi nating hawak ang Biblia, nangangaral tayo, nag-share tayo ng good news ni Jesus. Pero alam ninyo, makinig po kayo mabuti, this is very important about the Bible, the Word of Jesus. Ang Bible, ayan po ang libro na nagre-reveal pa rin sa atin ng mga katotohanan ng Diyos up to now. Hindi po yan nababawasan ng kapangyarihan. Hindi ko sinasabing powerful yung mismong literal na libro, yung binili mo sa National Books, yung kung ano yung Word of God, yung kanyang sense, yung kanyang power to change a people's lives. You know what? Ang tanging makapagbabago ng buhay ng tao ay si Kristo Jesus. At yan ay nakasulat sa Biblia. Hindi mo mababasa yan sa kahit anong pahina ng mga librong isinulat lamang ng tao. Bagkus doon sa librong ipinasulat ng Diyos sa mga propeta, okay? At sa mga alagad niya. Yes, siyempre. Ito po yung Bible. Ibig sabihin, Biblion, compilation of books. Yes? At ito pong Bible, ito po ang siyang tunay na kailangan ng tao na mabasa sa panahon natin ngayon. Kaya sabi ko nga po, mantakin mo nga naman, nakita ko kanina, at itong centurion na to, okay, balik po tayo sa ating topic, pinaka-main topic for today, okay, syempre. Bakit ba nagbago ang paningin niya kay Hesukristo? While Jesus was hanging there from 9 o'clock to 3 o'clock, 6 na oras niya sigurong inobserbahan yan ang aking sa paningin. As I read it carefully, pinag-aralan din, syempre, wala kailangan hindi mo pag-aralan, di ba? Habang nakahang sa cross si Jesus, may nakita siya kay Jesus mismo. Ano yon? Ako naniniwala ako nakita niya yung pagka-Diyos ni Jesus. Tandaan niyo mga Romans, ito po mga pagans, they believe in many gods. Jupiter, ano pa nga ba yung mga Diyos-Diyosan nila? Madami yan eh. May mga Mercury and all that. You know what? I'm not interested to tackle it here. But ang importante po dito sa atin ay yung Roman soldier may nakita kay Jesus. Ako naniniwala ako nakita niya, hey, this is the real creator of the universe, of the Milky Way. Wala naman siyang alam sa Bible eh. Ang alam ko lang, nakita niya, nasaksihan niya yung pagkapako sa Panginoon sa Kalbaryo. Maaring siya pa nga yung nagpukpok ng pako. Maybe isa sa mga nag-utos na pukpukin mo yung pako, pukpukin mo yung pako ang kamay. Alam mo, maybe yun lang, nagbabantay siya. Pero napakaganda ng kanyang banggit. Tandaan ninyo ang banggit niya. 'Di ba nung namatay ang Panginoon, nakita niya, nasaksihan niya, kumidlat, kumulog, lumindol. Okay? At banggit pa nga ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, sa Ebanghelyo, dun sa report ni Matthew,
merong mga patay na lumabas. Literal ba ito? Yes. Literal. Hindi po pwedeng i-spiritualize yan. Literal po yan. Malaman nakita na, patay na to. Nasasalubong nila sa kalye, sa daan, patay na. Nangyari lahat yan dahil namatay ang Diyos. Namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Jesus Christ is 100% God and 100% man at the same time. Ibig ba sabihin namatay ang pagka-Diyos ni Jesus? Hindi. Ang namatay yung kanyang humanity, yung kanyang ibinigay sa mundo upang matubos ang tao sa kasalanang singkad na ating minanapa kay Eva at kay Adan. Ang Panginoong Hesukristo po ay Diyos. Hypostatic union. Bibihira po, wala po siyang katulad actually. Siya lang po ang nagtataglay ng Diyos at taong kalikasan na nasa isang persona. Ang persona ng Diyos anak na naging tao. Si Jesus. Our sweet Jesus. Kaya, nung nakita ng senturyon, sandali lang. Ito ang Diyos. Ito ang pinakamakapangyarihang Diyos. Di ba? Yan ang nabanggit niya. Truly, ito ang Diyos ng buong mundo. Kaya sabi ko po sa inyo, nabanggit niya, truly, this man was the Son of God. Ibig sabihin nun sa mababaw na salin, ito nga ang Diyos. Tapagtanto niya. Bubuti. At anong gusto kong tukuyin dito? Marami tayong hinuhusgahan na unbelievers. Ay, walang hilig sa Bible study. Ay, walang hilig sa pagpunta sa church. Ay, walang hilig sa soul winning. Ay, walang hilig sa kung ano man ang mga ginagawa ng mga Christians. Okay. Pasok tayo dyan bilang mga judgmental. I am a judgmental Christian way back before na ako'y na-born again pa lang. Hinuhusgan ko yung mga ribuldo, hinuhusgan ko yung mga bla bla bla, chu-chu-chu, chuba-chuba, ek-ek-ek. Diba? May kasama akong pastor dati, pagpasok namin sa mga bahay, may ribulto ka! Ginanon niya yung matanda. Nalungkot yung matanda. Siyempre, sinasamahan namin yung pastor dati. May mga BS kami. Marami po akong sinamahang mga BS way back before. Isa po itong very exciting na part ng isang Christian life, especially kung bago ka sa Panginoon. Nga bang, hindi namin alam nakaka-offend na pala kami. May birhensya na yung lumuluha ro ng dugo. Sabi yung Mother Dolorosa. Yun. Ano pa doon sa pastor na kasama ko, nakipag-debate pa yung matanda. Alam niyo po yan, lumalakad yan, ganun. Bla bla bla, chu-chu-chu. Tawa ko ng tawa, ano ba yan? Nung nakilala ko ang grace, hindi mo dapat husgahan yung mga hindi mananampalataya. O maaari ngayon pagano ang mga yan. Pero tignan mo nangyari doon sa senturyon. Ito nga ang Diyos. Kanya. Ining Diyos na makapangyarihan, ini. Apo Jesus. Siya ang makapangyarihang Diyos. He is the most powerful God. Paano nakilala ng senturyon? By observing. Ito naman pong gusto ko sabihin sa inyo. Si Jesus nasa langit na. At tayo mga ambassadors ni Jesus dito. Mga Kristiyano. Hindi ko sinasabi by works tayo naliligtas, pero iniligtas tayo to do good works. 'Di ba? Pag nakita ng mga tao sa buhay natin si Kristo mismo na ating madalas sambitin, madalas ipangaral, sila mismo magkakaroon ng conversion from within. Within. At ito ay unti-unting lalabas without, ibig sabihin sa labas. Magkakaroon ng manifestation. So tayo po mga ambassadors ni Christ. Dati yung centurion nakita niya na convert siya mismo kay Jesus. Pero ngayon, nasa langit na si Jesus. Tayo ang ambassadors niya. Ang mga tao ngayon, mako-convert din because of us. Kung talagang dinala natin si Jesus sa kanila, yung grace ni Jesus sa kanila, at nakita sa atin ang biyayang niya na nag-uumapaw, maliligtas din po sila. Maraming pong salamat sa inyong pagsama, panonood at pakikinig sa mga videos ng Daily Good Vibes. Ang Daily Good Vibes way, walang ibang bida rito kundi si Jesus. Thank you and God bless everyone. Thank you, Jesus. Hallelujah.